Hindi lang pala pera ang diniliber sa'yo, Erwin Tulfo. Pati pala babae. Dinideliver na rin sa'yo at namimili ka. Grabe. Iba ka, sir. Iba ka, tol. Tapos ang lakas pa ng loob mo, hawakan. Ang illegal mo, illegitimate mo, na Blue Ribbon Committee, ikaw magiging chairman, nakipagbulahan na nga lang kayo, mali-mali pa yung script nyo. Pero ito ngayon, nakakahiya ka, Tingnan mo, ginagawa mo. Tama ba yan sa isang senador? Tama ba yan na nagpapakitang gilas dyan, galit-galitan palagi, bidabidahan, kung makasigaw-sigawan dyan sa loob ng plenaryo, akala mo kung sino, pero yung pala, kulang na lang tawaging animal Sobra pa sa asal hayop ang ginagawa mo. Ngayon, kung hindi yan tama, mali-mali yan. Ang testimonya na yan, under oath yan sila, Erwin. Pwede mo kasuhan ng perjury at the same time dahil nasira na ngayon ang imahe mo dito sa amin na pinaglikuran mo, taong bayan ito, hindi mo mawawala po yan ang paniniwala namin ngayon. Nilimas nyo ang pera namin, tumanggap ka, na-deliver sa'yo, pati babae dinideliver sa'yo. Kasuhan nyo. Bakit hindi nyo pala makasuhan yung 18 Marines na yan? Hanggang mapapatawag version din kayo. Ayun, under oath Under oath po yan sa Senate. Blue Ribbon Committee. Perjury. Pakulong nyo. Pero hindi mo mawawala ang testimonya nila. Hindi mo mawawala yan habang kayang-kaya nilang patunayan. At ayan si Bernard Gumban at ang 18 Marines na yan nasangkot dyan, harap-harapan. Inihahayag nila at buhay ang kapalit nila. Kulang pa itong ginagawa namin, Erwin, at saka sa inyong mga senador na sangkot. Ang galit namin kulang pa to. Hindi pa to sapat. Dahil nilimas nyo, niluloko nyo kami. Matindi. Hindi lang pala pera. Babae din. So ano ngayon ang moral ascendancy mo dyan? Kakaiba kayo. Patunayan mo sa amin. Advice ko sa iyo, Erwin Tulfo, linisin mo. Maniniwala kami. Manumbalik ulit pag napatunayan mo. Pero habang hindi mo yan, napapatunayan, harap-harapan, inahamon kita, harapin mo sila sa Blue Ribbon Committee. Lalo na nagsabi ang nag-deliver sa'yo.